Hey, for this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, at rising na Pisces for May 4 to 10. So kung bago kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo alam yung sun, moon, at rising, sa dulo ng video may link para mapanood mo. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. For private readings and spellworks, pwede mo ako i-message. At Mondays hanggang Sundays, nasa Oh My Gulay tayo sa Session Road for face-to-face reading. So again, this is a progressive reading, meaning mararamdaman mo yung effect or may effect pa tong reading na to. From the date na binanggit natin, may additional 2 to 5 weeks. So medyo almost a week and a month and 1 week. Ano ba in-expect natin ngayon, Pisces? So we have here the Ace of Wands. Ready ka na ba sa mga new responsibilities na ibibigay sa'yo? Ready ka na ba na may mga task ka na ibigay ni Kuya para ma-fulfill mo? Now, the Ace of Wands is saying na kasi ito hiningi mo eh. Ito yung desire mo. This is what you want, di ba? So the universe is granting it to you. Ang question natin, ready ka na ba na panindigan? Ano ba yun na, meron ka na bang enough knowledge? Meron ka na bang enough experience? Yung resources mo, enough na ba para magawa mo to? Kasi ito na yung moment na kailangan medyo magkakaroon ka ng rush na, ay nako, kailangan madaliin ko to or what not kasi eto na. Ay, sabi nga, ayan na, ang sabi nung cards. So, the Ace of Wands is also saying na besides the responsibilities na bibigay sa'yo, this is a time for an expansion. Now, hindi siya particular na para sa work lang or sa business, pero it is also in general sa life mo eh. So, pwedeng mapunta rin to sa line ng personal life mo or sa spiritual aspect ng life mo or even in your relationship as well. Now, ang next card natin sa'yo is the Chariot. No, ang chart kasi tungkol siya sa movements din. But in connection to astrology, this is connected siya with the zodiac sign na Cancer. So si Cancer tungkol siya sa ancestry, sa family natin. So may mga iba talaga sa inyo na andoon na you will need na medyo makipag-coordinate, kumontak sa family. Kasi kailangan mo na help nila. Now, mind you, ang family kasi, hindi lang ito yung mga kadugo natin. Hindi lang yung nakagisnan natin, adoptive parents natin, adoptive family. Kasama dito yung mga tao na tinuring mo at tinuring kang pamilya. Kailangan i-open mo Kasi most of the help na darating, malaking porsyento nung tulong na makukuha mo, sabi nga sa Ace of Wands, sa responsibility sa parating, is manggagaling from outside the family that you have, outside your bloodline, or hindi mo kadugo. So, andoon na, as early as now, medyo mag-tap-tap ka na sa kanila para may aware na sila or bigyan mo na sila ng heads up na, uy, baka kailangan ko ng help anytime soon. Baka pwede ka, ito na, magsabi na tayo ng mas maaga ha. Kasi baka mamaya mawindang naman to mga to, magulat. Siyempre, isipin din natin, si Mikay, isipin din natin yung schedules nila, ha? It's important din naman. Okay, so next natin is si Five of Pentacles. Okay. Now, Five is about movement eh. Well, one thing sinasabi ng universe, medyo kalma ka lang. Huwag kang masyadong magmadali na mataranta, na kailangan ganito yung gagawin mo na, ma-secure mo yung ganito. Okay, understandable. Kailangan talaga siya. Pero, kalma ka lang. Kasi, pansin mo, pag nataranta ka, lalo nagkakagulo, kapag masyado ka ng overwhelmed, nanganganga ka, andoon nasisira yung mga kailangan mong gawin. So, this is a time for you to sit back muna. Relax. Medyo mag-breathe in, breathe out tayo. And please lang din, Pisces, andoon kasi na may mga moments na medyo nalilimutan mo na overwork ka na hindi ka na kumakain sa tamang oras, na minsan dapat nga constant yun, and hindi yung kunukulang ka na sa pag-inom ng tubig.
Dude, that's so wrong. Okay? It's also important that you take care of your physical well-being kasi sa bandang huli, investment, 'di ba sabi niya, investment yung health natin, ha? Now, with the Six of Pentacles yung kasunod, so this is about harmony. Si number 6 in Western numerology. May araw na tuloy. So, pinapa-advise sa'yo ng cards na medyo be mindful din sa in and out ng money mo. Kasi meron tayong kasabihan na hindi araw-araw Pasko. Yes, kaya natin mag-manifest, kaya natin, pwede tayong mag-call ng energy ng prosperity and abundance. Pero, alongside ng pag-call ng prosperity at abundance energy is also the responsibility na gagamitin natin yung resources na binibigay sa atin ng universe sa tama at maayos na paraan. Kasi andoon na, parang ganda, di ba? Yung bata, parang binibigyan siya ng allowance, siya ng allowance sa 10 piso. Tapos kung saan niya ginagastos, imbes na gamitin niya pang school or whatnot, baba nung ano ko 10 piso. So, andoon na, paano magtitiwala na yung magulang na nagbibigay ng allowance niya na kaya niya i-handle yung finances na maayos kung doon sa maliit na bagay, di ba? Hindi na mapagkatiwalaan. Remember meron yung, the parable of the talents. So, parang ganun din yung pinapala sa'yo ng cards. Kasi, we have here is the two, next na kasunod mo, Two of Pentacles. Now, two is about balance and partnership. Excuse me. Ang pinapa-advise sa'yo ng cards dito kasi, unahin mo yung kailangan. Yes, madami sa inyo na ganon. Pero, it's also a good time din na medyo magkaroon ka ng assessment. Kailangan ko ba talaga itong mga lahat ng to? Etong mga ina-acquire ko, etong mga sinusubi ko, yung tina-target ko, lahat ba yung kailangan talaga? Or may mga iba doon na pwede mong bitawan? May mga iba doon na pwede mong ipampabukas na lang? Yes, andoon na this is about prioritizing na ulit. This is about you making sure na yung mga literal yung mga importante at yung urgent ang nasa top ng priority mo. Which is doon tayo papasok sa Page of Swords. Now, the Page of Swords, although sabihin natin na kasi medyo magiging may pagka-old school ka for now sa part na to. Although andun yung point na alam natin yung oras ng work natin. Kumbaga may routine na tayo. Medyo nag-a-advise yung card, bakit hindi ka magkaroon ng calendar of activities mo? Hindi ka magkaroon ng parang daily planner mo na magre-remind sa'yo, okay, for this time, ito yung literal na magpapahinga ako or this is my time para kumain. Kung maglalagay ka ng alarm or reminder. And then, ito na yung oras kung magkakaroon ka ng meeting, ito yung oras na yon. So, andoon na para everything is, sabi natin, naka-position na hindi ka naman naiipit or hindi ka nagka-cramming. Parang sa case ko, yes, I do private readings, pero may araw lang ako at may oras lang nakaset na doon lang ako tatanggap ng private reading. Kasi, ano yung point? May iba akong responsibilities na kailangan kong gawin. And of course, I want to build a healthy relationship with my family and with my close friends. Diba? Now, with the 10, ba't yung ginawa mong unan yung nanay mo? Anak pala to ni Mira, si MM. So, 10 of Cups. Yes, may mga point na parang ang hirap, sabi mo, parang ang hirap naman kasi nakasanayan ko na yun eh. Oh, ito yun natutunan mong nasanay ka kasi, natutunan mo siyang makasanayan. So, ibig sabihin ko, matututunan mo rin paano siyang ayusin or baguhin. So, this is a reminder na sinasabi ni 10 of Cups na in life, marami tayong pwedeng matutunan at marami tayong pwedeng i-unlearn. Parang, iba, example, yung takot. Yung mga bata tayo, hindi tayo takot sa dilim. May mga pasaway lang talaga yung mga ninong-ninang natin na tinuruan tayo matakot sa dilim, di ba? So, same thing then with your scheduling. Kasi, dude, alam mo yung tipong may mga moments na parang alam mong stress ka na. Actually, minsan nagre-react na nga yung katawan nyo na parang ramdam nyo na there is something shifting or something wrong with your body. Of course, doktor muna. Pero, andoon na, pwede sana siyang na-prevent or mape-prevent mo pa siya na lumala.
by reducing your stress, by making sure organized yung mga bagay-bagay. Kasi si ang deities mo, si Athena, number 14, wisdom, strategy, and a wish to lead. And also si Vesta, 11, sanctuary, purification, and a wish to isolate. Ayan. So, with these two, si Athena kasi siya yung, isa sa mga gift niya is the strategic warfare. Alam niya, kumbaga sa chess, para siyang chess master. Habang si Ate Vesta mo, andoon na minimake sure niya na yung sanctity mo, yung pagkatao mo, even your physical, your mental, kung ano mang talpa yung part ng buhay mo, is also in line, protected, and cleansed. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago ka, subscribe, like, and share. So for private readings and spell works, message me. Face-to-face readings po, Friday till Sunday sa Oh My Gulay sa Session Road po. So Pisces, maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be and hope to see you soon. Kinukuha na ako ng liwanag. Mula po sa bagay. Have a great day. Bye for now.